Senate President, pinagbibitiw na sa pwesto ni Badong Aratilis. Hindi naman po sa pagiging senador kasi binoto yan eh. Yung pagiging Senate President po, kasi alam po ninyo, no, yung mga binitawan ni Tito Soto ngayon, hindi po yan karapat-dapat sa isang Senate President. Na siya po ay, kumbaga, nagpinapayuan. Kasi sabi niya nun, may nagpapayo sa kanyang legal luminaries, no? Napapayuhan po siya ng kamalian. Okay, una po, yung pong sigalot, yung gustong palalain ng Senado. Actually, Senado lang po yung gusto magpalala nito eh. Yung pong relasyon ng Pilipinas with China. Di ba? Instead na sawatain niya, yung mga tauhan niya, kumbaga, ikaw ang tatay ng Senado eh. Instead na sawatain mo yung mga anak mo, na teka muna, uy, dahan-dahan kayo. Malakas na bansa yan. Yung iniinsulto nyo. Yung presidente, napakalakas na bansa niyan. No? Eh hindi. Pasimuno pa eh. Imbis na sawatain yung mga anak, nakigulo pa. Basahin ko lang ng konti. Sabi nyo, before anything, eto po ang sinabi niya. Secondly, yes, we will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that persona non grata. Ito po ay tungkol po dun sa assistant ambassador o isa po sa mga diplomat, spokesperson yata ng Chinese Embassy. Ito po, definitely, yan po yung unang pagkakamali ni Tito Soto. No? Pag-aaralan daw nila kung idideklara nilang persona non grata. Wala kang kapangyarihan bilang Senate President. Ang Senado, wala kayong kapangyarihan na magdeklara ng persona non grata. Ang tangi pong may kapangyarihan na magdeklara ng persona non grata dyan sa mga yung executive. Presidente po. Trabaho na ng presidente yung gusto mo eh. Ambisyoso. Yan yung problema na kakaunti lang yung, wag na nating kantyawan, nakakaunti lang yung kakayahan. Kakaunti. Kasi, tumakbo kayong senador. Alam nyo mga batas yung pinag-uusapan dyan. Hindi nyo ina-adjustan yung sarili nyo. Hindi po basta-basta kayo magdedeklara ng persona non grata, lalo na po ng mga diplomat. Ano sabi sa inyo ng Chinese? Si BBM lang. Pag dineklara ni BBM, wag na kayo mag-resolution. Ideklara lang ni BBM na persona non grata kami, aalis kami dito sa Pilipinas. Ano ibig sabihin yan? Hindi po matatapos yun. Pag inalisan tayo ng Chinese Embassy, umalis yung mga tao. Meron din tayong Philippine Embassy sa China, baka nakakalimutan nyo. At ang kinakalimutan nyo palagi, yung ating mga OFW na nariyan sa Hong Kong, nariyan sa Macau, at nariyan sa mainland China mismo. Kaya yan po ang una. Ngayon na naman, eto na naman po. Nung nilabas po ng Supreme Court with finality na binabasura na nila yung impeachment dahil unconstitutional yung impeachment laban kay BP Sara, binasura na with finality na to. With finality, hindi na pwedeng humirit. Binasura na ng Supreme Court. Ang sabi niya po, unconstitutional daw yung ginawa ng Supreme Court. Hindi na uunawaan ng Senate President na lahat ng gawin, lahat ng pagpapasya ng Supreme Court, yun po ay constitutional. Sila nga po ang nagpapasya kung constitutional o hindi. Kaya nga pinagpipilitan ni Marcoleta, matigas lang yung ulo nyo pareho ni Risa Hontiveros. Pinagpipilitan na umapilaman yung mga congressman, ibabasura pa rin yan ng
Korte Suprema dahil unanimous yung kanilang desisyon. Ang ibig pong sabihin ng unanimous, lahat sila. Wala ni isang kumontra. Mangyayari lang po yung mga pagbaliktad. Halimbawa po, ang botohan 7-6. 13 sila, 7-6 ang botohan. 7 yung pumanig, 6 yung umayaw. Bumaliktad lang ang isa, mababaliktad na po yung hatol ng Korte Suprema. O, tapos na tayo dyan eh. Ang point ko lang, kung ano ang pasya ng Korte Suprema, magiging bahagi yan ng batas ng Pilipinas. Kung hindi mo alam yan, Tito Soto, paano mo tatawaging unconstitutional yung Supreme Court? Sila nga nagpapasya. Lahat ng ginagawa natin, sila may kapangyarihan na magpasya na kung constitutional o unconstitutional. Yung sinasabi mo na overreach, hindi na raw saklaw ng Korte Suprema, kaya raw ang constitutional ayon kay Tito Soto, hindi na raw yan saklaw ng Korte Suprema, yung pinagpasyahan nila. Anong ibig mo sabihin hindi saklaw? Lahat ng usapin constitutional, saklaw yan ng Korte Suprema. May nag-question sa kanila. Supreme Court, ideklara nyo nga na unconstitutional tong ginawa ng dineklara nila ang constitutional. Humirit pa. Dineklara uli with finality ang constitutional talaga. Para po masiraan yung Supreme Court, nanguna kagad to si Tito Soto. Nakakahiya ka, Tito Soto. Bakit? O to, basahin natin yung isang abogado. Hindi natin kakampi to, ha? Kalaban na matalik natin to, si Chua. Matalik nating kaaway. Gigil na gigil tayo dyan kay Chua dahil yan na nagpasimuno na pasamain si BP Sara dyan. Isa sa mga pasimuno. O ano sabi ni Chua? While I do not agree with the Supreme Court decision, bagamat ako ay hindi sumasang-ayon sa Korte Suprema, we will abide by it because as a lawyer, I am an officer of the court and swear to respect and uphold our system anchored on the rule of law. Naintindihan mo? Kung merong unang tututol sa pagbasura ng kanilang petisyon, si Chua. Dahil yan numero 1 kontrabida yan ni BP Sara. Diyan sa Kongreso, sa House of Representatives. Pero ano sabi ni Chua? Bagamat tutol ako, wala akong magagawa. As an officer of the court, kinakailangan po natin sumunod and uphold yung rule of law. Ano ang ibig sabihin, Tito Soto, ng rule of law? Lahat ng sabihin ng Korte Suprema, yan ang rule of law. Talaga ba, Badong? Yan ang rule of law? Opo. Nahiya ako kasi ang mga mag-aaral ng batas. Ang mga mag-aaral ng batas, yung sinasabi mong student of law, Tito Soto, pag-aaralan nila yan. Yung desisyon ng Korte Suprema, hindi para libakin, hindi para sabihin na mali. Pag-aaralan ng mga estudyante yan, mula ngayon hanggang sa mga susunod pang henerasyon, dahil magiging bahagi na yan ng batas ng Pilipinas. Naintindihan mo ba, Tito Soto? Kung sinasabi mong ang constitutional yung Supreme Court, dapat ka nang maalis bilang President ng Senado. Kasi wala kang paggalang sa rule of law. What is rule of law? Ang sabihin ng Korte Suprema, yun ang rule of law. Walang kapangyarihan sino man, abogado ka man, artista ka man, sikat ka man,
wala kayong karapatang o kapangyarihang mag-interpret ng batas. Sino lang po ng konstitusyon partikular? Sino lang po ang binigyan ng kapangyarihan? Supreme Court. Saan mo binatay na ang constitutional yung Supreme Court? Sa payo sa'yo ng legal luminaries? Yung legal luminaries mo na yan, aminado yan na yung Supreme Court ang nagpapasya sa lahat ng usapin sa batas. Partikular yung usapin ng constitutional ba o hindi. Boss Buds, parang galit ka. Hindi po ako parang galit. Galit po ako sa mga namumuno sa atin, lalo na po yung namumuno sa mga tagagawa ng batas na hindi po marunong sumunod sa batas. Lahat ng sinabi ng Supreme Court, kahit na yan ay labag sa loob mo, dapat nating sundin. Dahil sila po ang final arbiter. Sila po ang binigyan ng kapangyarihan na mag-interpret ng batas. Kaya kung ikaw, bilang Senate President, sinasabi mo ang constitutional ang ginawa ng Korte Suprema, aba, very basic po yan. Hindi mo kinakailangan maging abogado. Hindi mo kinakailangan maging matalino. May common sense ka lang. Dapat naisip mo na hindi po pwedeng gumawa ng unconstitutional yung Supreme Court. Dahil Supreme Court lamang ang magsasabi kung constitutional o unconstitutional yung gawain ng isang entity, isang tao, isang grupo, or ng sino pa man dito sa Pilipinas. Kaya, totoo yan, sa totoo lang po, Tito Soto, hindi ka na bagay na maging Senate President. Na, hindi, kayong mga senador, tanong ko lang, hindi ba kayo nahihiya na yan ang Senate President nyo? Ano man, meron desisyon ng Supreme Court balang araw na tumanggi tayo. Yan pa rin ang sasabihin ko. Bahagi pa rin yan. Bahagi pa rin yan ng, ngayon, pwede po ba balang araw na baliktarin? Halimbawa, 15 years from now, wala na po lahat yung Supreme Court. May bago na pong set ng Supreme Court. Pwede po ba nilang baliktarin balang araw yan? Pwede po. Dahil ang batas po, ang interpretasyon po ng batas ay interpretasyon po ng Supreme Court. Hindi po ng interpretasyon na nagpapayo kay Tito Soto. Kung yan nagpapayo sa iyo ay kukontra sa Supreme Court, nililigaw ka niya bilang Senate President. Kung yan ay naisipan mo lang, wala ka talagang kakayahan. Kasi naisip mo lang eh. Pero kung sumusunod ka lang sa payo ng sinasabi niyong legal luminaries, nililigaw ka niyan. At bilang Senate President, walang puwang ang iligaw ka. Lalo na, halimbawa, natuloy yung mga impeachment. Mabilis ang pagpapasya dyan. Naalala ko noon si Senate President Juan Ponce Enrile. Sumalangit nawa. Si Manong Johnny nung araw, pagkatapos mag-testify ni Corona, aalis na si Corona. Nag-order kagad. Bakit ka alis? Isara nyo lahat ng pintuan, pabalikin nyo si Corona. Kaya mo bang gawin yan? Yung mga mabilisang pagpapasya na ganyan? Pag nagkaroon na ng korte? Panahon ni Miriam, pag dumakdak si Miriam, kinakailangan magpasya ng Supreme Court. Meron siyang sinasite na palayasin. Anong pagpapasyang gagawin mo? May magbubulong pa sa'yo? Hindi ubra yan. Dapat, nakaano ka. Okay, punta na po tayo rito. Masyado na tayong gigil dyan. Kaya yung sinasabi nyo na nagagalit ako. Kasi nakita natin yung pagiging bias ni Tito Soto ngayon pa lang. Samantalang yung si Speaker D, sila nga yung natalo eh.
Yung House of Representatives ang nag-petition sa Supreme Court ng anong tawag dyan? Na-reviewin nila yung nauna nilang pasya. Talo po yung House of Representatives, pero ano sabi po ni Speaker, kinakailangan sundin. Sundin po ng Supreme Court o ng House of Representatives yung Supreme Court. Okay, ito po ang sinabi tuloy lang natin yung sinasabi ni Chua. While I do not agree with the Supreme Court decision, we will abide by it because as a lawyer, I am an officer of the court and swore to respect and uphold our system anchored in the rule of law. As a member of the House Prosecution Team and of the House Committee on Justice, I will confer with my colleagues on how best to revise the rules of impeachment as we deem fit and in ways that comply with the Supreme Court decision. Okay. So, ang sinasabi po ng abogadong si Chua, kahit po siya ay anti-Duterte, kinakailangan nilang sumunod yung mga rules nila sa impeachment, iaayon nila sa desisyon ng Supreme Court. Gagawa sila ng rules of impeachment na nakaayon dito sa desisyon na to. Lahat ng mga maaalam sa batas, walang gagawin kundi sumang-ayon lang sa Supreme Court at sumunod. Hindi pala sumasang-ayon. Kahit tutol ka, kinakailangan mo sumunod. Naintindihan mo na, Tito Soto, dahil ang Supreme Court, ang batas. Mali. Ang Supreme Court, ang final na interpreter ng batas.